Hey guys, welcome. Nandito ako sa activity ng anak ko, no? Para siyang scouting. Kita nyo, init, no? Bilad sa araw. Magre-react lang ako doon sa video ni Doc Ron. Doc Ron ang malakas. So, nag-follower ako sa kanya. Nagpa-follow ako sa kanya. Follower niya ako. Okay, so I'm sure maliit na channel lang naman ako, kaya hindi naman niya ito mapapansin. Pero, yun. Pinag ko yung video niya kanina bago ako nagpunta rito. Galit na galit siya kasi may mga nagtatanong daw sa page niya kung yung empleyado niya na namatay is may bechin, no? Parang galit na galit siya. Tama naman yung sinabi niya, no? Na hindi naman lahat ng cause of death regarding sa bechin. Pero ang sa akin lang, sa haba ng video niya, hindi yan nilinaw kung yung ano, no, hindi niya binigay yung sagot do sa tanong, no, kung may bechin nga ba o wala. No, sa panahon ngayon kasi, 'di ba, ilan, 80% or more sa Pilipinas ang may bechin. So it is safe to assume na may bechin. Yun nga yun yun unless otherwise meron ka ano, no, meron ka statement na hindi. So doon lang ako na-disappoint sa haba ng rant niya. Hindi niya nilinaw yon yung question na. Sabi niya kasi in respect dun sa namatay, kasi tinuturing niya na yun na parang kamag-anak. Okay. Pero dapat i-consider niya kasi ngayon, ang hirap na kasi mag-assume na hindi. Yun mas madaling i-assume na oo meron kaysa hindi. Bakit? Kasi nga sabi ko 80%, baka nga 90% na eh. Kasi yung iba kung kailan patapos na yung scamdemic, saka nagpa-bechin, no? Iba ganon. Kaya malamang tumas pa 80%. Okay, and considering na sa Pilipinas nire-require sa trabaho ang bechin. Bechin card hinahanap, kada kilos hinahanap kahit against sa batas, no? So yun lang, kaya ang hirap na kasi, no? Sige, makiramay tayo and intindihin natin, pero sana in-address niya yung issue ng mga followers niya, no? Totoo na hindi lahat bechin ang kinamamatay, pero you cannot deny na nagko-contribute siya. Lalo ngayon lumalabas na yung katotohanan. Japan, no, nag-release ng observation studies na nag-spike yung cancer related deaths after the rollout. So put two and two together, diba? Kaya nga sabi ko mas mahirap nga ngayon maghanap ng walang bechin, sa totoo lang, lalo sa Pilipinas, diba? Dami nagme-message na ganyan, dami nagko-comment. Nahirapan sila maghanap ng partner, or kunyari naghanap ng boyfriend girlfriend na hindi bechinated, or blood transfusion, saka maghahanap ng walang dugo na walang bechin. Diba mas mahirap compared sa dugo na may spike protein. So yun lang, as a follower, di ko naman kinukontra yung sinabi niya. Totoo naman na dapat irespeto, kaso nga lang parang kulang para sa akin ganon. Okay, and tama, hindi lahat namamatay sa bechin, pero you cannot deny na contributor factor yun contributing factor sa nangyayari ngayon. Kasi di ba, if you put two and two together, bakit mas marami yung mga bigla na lang namamatay? Nagulat nga ako, sa Pilipinas namatay dahil heat stroke. Talaga? Bakit? Dati ba malamig sa Pilipinas? Di ba? Ito mainit ngayon, pero the secret is kailangan mo lang mag-hydrate. Inom ka lang. Pero siguro kung may iba pang ang factor, may lamok, dami lamok dito. Kung may iba pang factor, ay nako, malamang bechin related yan. Di ba? Doon sa kontrahin nyo, pero yung statistics will not lie. Mas dumami yung bigla na lang natutumba. Ngayon, isisisi pa nila sa mainit na panahon. Bakit dati ba malamig sa Pilipinas? Diba? If you think about it, ba't nag-i-snow ba dyan dati? Tapos bilang, ang init. Yung sinasabi na heat index na 47 degrees, pag tinignan nyo yung totoong temperature, 37 lang yan
Eh ano ba normal body temperature? 'Di ba? Nasa 37 point something lang din eh. 37.4, 37 point, depende pa nga eh. Kung nasan kayo and anong condition nyo. Pero 37 in general. So ibig mo sabihin, 'di ba? Biglang na sobrang init dahil sa climate change. Kasi hindi yun na-observe yung yung agenda eh. Parehas na parehas yung game plan eh. No? Sinisisi nila sa init daw. Ba't dati ba nag-i-snow sa Pilipinas? Sabi na iba, ay kasi dati iba na. Kasi nag-iba na rin tayo, tumanda na rin tayo. And syempre dumami na ang tao sa Pilipinas, dumami na ang tao sa Manila, dumami na nagsisiksikan. Yeah? Sige, uminit ng konti, sige. As compared sa dati. Pero don't tell me na yung iba, binabasa ko yung mga comments, sinasabi, ay naku, paghandaan natin ang climate change kasi baka mamaya masunog na tayo rito, ganyan. You know, kita nyo yung fear? You know what fear can do to a person? Anything and everything pwede niyang gawin. Kahit lumalabag na sa logic. Balikan nyo yung scamdemic.